Si Anne, isang mahusay na abogado at mapagmahal na magulang, ay pinagpala ng dalawang magagandang kambal na mga anak kasama ang kanyang asawa na si Peter. Sa edad na 55, maayos niyang naitataguyod ang kanilang pamilya kasama ang kanyang asawa na kanya ring business partner. Sa kanyang talino, impluwensya, at kahusayan sa komunikasyon ay kaya niyang kontrolin ang sinumang lalaki, ngunit mahirap isipin na hindi nito may lalagay sa alanganin ng kanilang relasyon. Ang kadalasang mga kliyente niya ay binubuo ng mga batang babae na nakaranas ng sexual na pananamantala na madalas ay nagdudulot ng hamon sa kanya sa kadahilanan ng kakulangan sa mga patunay sa kaso. Sa mga ganitong pagkakataon, nahihirapan si Anne na kontrolin ang kanyang mga emosyon at naibabailang ang galit sa mga akasadong lalaki na di maparusahan dahil sa di sapat na ebidensya. Ang dahilan sa likod ng kanyang pagpili ng propesyon ay naging malinaw kapag sinilip natin ang nakaraan ni Anne na nagpapakita na minsan ay siya mismo ay naging biktima rin ng ganitong pang-aabuso. Sa tulong ng kanyang edukasyon sa batas, nagsimula si Anne ng isang misyon upang ipaglaban ang mga individual na nakararanas ng mga pang-aabuso. Kahit mahirap isipin na si Anne ay isang biktima ngayon, siya ay nagbago at naging isang determinado at matatag na individual na mahirap kalabanin. Isang araw, dumating si Gustav, ang 17 taong gulang na anak ni Peter mula sa kanyang unang asawa. Noon ay kasama niya ang kanyang ina sa ibang bansa at may limitadong pakikipag-ugnayan sa kanyang ama at hindi siya kasama sa kanyang pagpapalaki. Dahil sa ilang pangyayari, napilitan si Gustav na dating pinalaya sa paaralan na lumipat sa tahanan ng kanyang ama. Hinarap ng ina ni Gustav ang isang desisyon kung ipapadala niya ito sa isang boarding house o payagan na manirahan ito kasama ang kanyang ama at ang kanyang bagong pamilya. Sa unang pagkakataon, hindi maganda ang takbo ng pamilya na nagdulot ng mga alitan sa pagitan ng ama at anak. Labis na nagtatanim ng sama ng loob si Gustav sa ideya ng paglipat sa isang hindi pamilyar na tahanan, ngunit bilang isang menor de edad, wala siyang ibang pagpipilian. Umaasa si Anne na pansamantala lamang si Gustav sa kanilang tahanan dahil nahihirapan silang mag-adjust sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Buong puso namang tinanggap ng mga kambal na babae ang pagdating ni Gustav na nagbigay sa kanya ng isang keychain na magiging mahalaga sa mga susunod na pangyayari. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang mga alita ni Gustav sa kanyang ama at walang takot niyang ipinapahayag ang kanyang galit sa iba't ibang paraan. Lumalala ang sitwasyon hanggang sa puntong si Gustav ay nagplano ng pagnanakaw sa tahanan ng pamilya bilang paghihiganti. Bagaman nagawa niyang makatakas ng hindi nahuhuli, di sinasadya niyang iniwan ng keychain na ibinigay sa kanya ng mga batang babae. Natuklasan ito ni Anne at dinala sa loob ng bahay. Sa halip na ibalik ito kay Gustav, itinago niya ito at habang naglalaban ng kanyang pantalon matapos ang pagnanakaw, natagpuan niya ang mahalagang ebidensyang ito. Ang pagkatuklas na ito ay nagbigay kay Anne ng kakayahan na magbigay ng pressure kay Gustav. Naglatag ng kasunduan si Anne kay Gustav na nagsasabing hindi niya i-report ang insidente sa pulisya o ipapahayag ito kay Peter, ang kanyang asawa. Gayunpaman, bilang kapalit, dapat maging maayos si Gustav sa pamilya at ipakita ang tamang pag-uugali. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Gustav ang sarili na wala ng ibang pagpipilian kundi sumunod sa mga hiling ng kanyang stepmother. Simula noon, sinisikap niyang maging maingat sa kanyang mga kilos na agad na nagdulot ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng tahanan na sumasang-ayon sa mga hangarin ni Anne. Gayunpaman, hindi napagtuunan ni Anne ang isang mahalagang aspeto, si Gustav ay isang binatang lumaki sa kanyang ina at hindi sanay na mayroong nagdidikta sa kanya, lalo na mula sa isang babae. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula si Gustav na magdala ng kanyang kasintahan sa kanilang tahanan at makipagtalik dito sa kanyang silid na labis na nagpabahala kay Anne. Natagpuan ni Anne ang sarili sa di magandang sitwasyon dahil hindi niya mapigilan si Gustav na dalhin ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay. Bagaman nagdudulot ito ng di kaginhawahan sa kanya, kailangang tiisin ni Anne ang sitwasyon dahil ang pag-uugali ni Gustav ay bumuti at sumusunod siya sa kanyang patnubay. Bukod dito, nagpapanatili si Gustav ng positibong ugnayan sa mga kambal na babae. Sila ay tuwang-tuwa na mayroon silang minamahal na kapatid na lalaki sa katauhan ni Gustav at ang pamumuhay sa bahay ay umiikot sa pagmamahal ng ama sa mga kambal na anak. Gayunpaman, nadarama ni Anne ang kalungkutan dahil sa pagtanda niya at bilang resulta, ang intimidad sa pagitan niya at ng kanyang asawa ay unti-unting nababawasan. Sa isang banda, nararamdaman ni Anne ang emosyonal na sugat at nahihirapan siya kung paano haharapin ang sitwasyon. Kahit hindi sanay na maranasan ang kabiguan, nagsimulang ipakita ni Anne ang isang napapansin na interes kay Gustav. Di naglaon, naglalaan sila ng mas maraming oras na magkasama at sa isang pagkakataon, sinamahan ni Anne si Gustav sa isang bar. Sa pagkakataong iyon, direktang itinanong ni Anne ang tungkol sa relasyon ni Gustav sa kanyang kasintahan, nagtatanong sa klase ng kanilang koneksyon at kung dumaan na ba sila sa ilang pagsubok ng panahon. Sa huli, di na napigilan ni Anne ang sarili at biglang hinalikan si Gustav na labis nitong ikinagulat. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam si Anne ng labis na pagkahumaling kay Gustav. Isang tahimik na gabi, di na napigilan ni Anne ang sarili at nagtungo sa silid ni Gustav kung saan ipinahiwatig niya ang kanyang pagnanasa at sila ay tuluyang nagtalik. Mula noon, tuwing wala ang kanyang asawa ay nagtatalik sila sa tahanan at muling nagtagumpay si Anne. Natagpuan niya ang sarili na nasa rurok ng kaligayahan, tuwang-tuwa na mayroon siyang isang batang minamahal sa katauhan ni Gustav.
Sinimulan ni Anne na bigyan si Gustav ng mga marangyang regalo at lumalabas ang mga palatandaan ng pagmamahal sa kanya. Dahil dito, hiniling ni Peter na ikonsulta ng kanyang asawa sa kanya tungkol sa kanilang mga interaksyon, pinapaalala na si Gustav ay kanyang anak at nais niyang direktang makalahok sa kanyang buhay. Bagaman hindi tunay na ina ni Gustav si Anne kundi asawa ng kanyang ama, ang romantikong ugnayan niya kay Gustav ay nagdagdag lamang sa patuloy na mahinang relasyon ng ama at anak. Ang sitwasyong ito ay nagbigay daan kay Gustav na makaramdam ng maliit na tagumpay laban sa kanyang ama. Gayunpaman, ang pakiramdam ng tagumpay na ito ay hindi nagtagal dahil nagsimulang lumabas ang tunay niyang pag-uugali. Nang makita ni Gustav na pinabura ni Anne ang kanyang asawa sa isang family celebration, nakaramdam siya ng labis na selos at pinilit niyang ipakita ni Anne na mas mahalaga siya kaysa sa kanyang ama. Sa simula, sa karaniwang paningin, maaaring tila ang relasyon ni Gustav kay Anne ay simpleng koneksyon lamang sa isang babae. Gayunpaman, sa katotohanan, ito ay isang kompetisyon sa kanyang ama na labis niyang pinag-uukulan ng pansin. Sa isang pagtitipon, nagsimula si Gustav na patuloy na gipitin si Anne upang patunayan ang kanyang eksklusibong posisyon at tiyakin ang kanyang kahalagahan laban sa kanyang ama. Sa panahong ito, naging saksi ang kapatid ni Anne sa sitwasyon ng hindi sinasadya na nagdulot kay Anne ng isang nakakatakot na pagkilala na ang kanyang posisyon ay ngayon ay nasa panganib. Lumilitaw sa kamalayan ni Anne ang kalubhaan ng sitwasyon at kinikilala niya na lumampas na ito sa kanyang kontrol. Dahil dito, nagpasya siyang agad na tapusin ang kanyang relasyon kay Gustav. Sa kasunod na mga pangyayari, makikita na ito ay maihahalin tulad sa isang Griegong trahedya kung saan ang tadhana ay nakapabor sa mga pangunahing tauhan na nagdadala din sa kanila sa di inaasahang kapahamakan. Hanggang kamakailan lamang ay gumagawa sila ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila habang ang asawa ni Anne ay nasa trabaho. Ang mga pagkakataong ito na tila nagtagal ng kaunti pa ay nagpataas ng estado ni Gustav sa kanyang sariling mga mata. Gayunpaman, ngayong nawala na siya ng pagmamahal ni Anne, naramdaman niyang siya ay wala ng halaga. Siya ay nakadarama ng isang kahinaan sa harap ng kanyang ama, isang malinaw na paalala ng kanyang pinababang katayuan. Sa gayon, gumawa ng desisyon si Gustav na maghiganti. Isang araw, nahuli ni Anne sina Gustav at Peter na nag-uusap malayo sa bahay. Sa lugar na iyon, ibinunyag ni Gustav sa kanyang ama na si Anne ay nakarelasyon niya. Matapos iyon, napansin ni Anne ang pagkabahala sa mukha ng kanyang asawa at nagdududa na siya na mayroong sinabi si Gustav ng kung anuman sa kanya at nararamdaman niya yon. Nang gabing iyon, tinawag ni Peter si Anne at hinarap siya na humihiling ng paliwanag. Ngunit paano mo babasagin ang isang babae na may ganitong lakas, isang taong sanay na may kontrol sa bawat aspeto ng kanyang buhay? Pinalabas ni Anne na siya ay sinisiraan lamang ni Gustav na sinasabi na siya ay isang mapaglinlang at ibinunyag kay Peter na ang sarili niyang anak ang nagnakaw sa kanilang bahay. Sa huli, binagyan ni Anne ang asawa ng dalawang pagpipilian, aalis siya sa tahanan o si Gustav ay palilipatin sa isang boarding house. Pinili ni Peter na magtiwala sa kanyang asawa at gumawa ng mahirap na desisyon na paalisan ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi magawang maisip ni Gustav kung paano napunta sa kanya ang kasalanan gayong nagsasabi siya ng katotohanan. Sa mga kasunod na araw, kinumpronte niya si Anne sa kanyang opisina na nagbabanta sa kanya ng skandalo at legal na aksyon, sinasabi na bilang isang menor de edad, mali ang ginawang pagpatol sa kanya ni Anne ayon sa batas. Subalit, muling nakuha ni Anne ng walang kahirap-hirap ang kontrol kay Gustav at dinurog ang kanyang damdamin, ipinapakita ang lubos na kawalang katwiran ng kanyang mga paratang. Kumbinsido niya ito na walang sino man ang maniniwala sa kanya, lalo na sa konteksto ng kamakailang pangyayaring pagnanakaw sa bahay. Kasunod nito, naglakas loob si Gustav na muling sumubok na kausapin ng ama bago magpasko sa pamamagitan ng paglusob sa bahay ni Anne sa gabi. Habang natutulog si Peter, lumapit si Anne kay Gustav at ipinaalam sa kanya na pagod na siya sa kanya at pinipilit na patahimikin na niya ang kanilang pamilya. Sa sandaling ito, ang tanging ninanais lamang ni Gustav ay malaman ng kanyang ama ang katotohanan. Ilang buwan nang nakaraan, nakatanggap si Peter ng isang nakababahalang tawag sa telepono at tinawag siya sa istasyon ng pulisya. Pagbalik niya, ibinunyag niya na malapit na sanang makarating si Gustav sa kanilang bahay, ngunit masaklap ang sinapit niyang kamatayan matapos mabaon ng ilang buwan sa ilalim ng nyebe. Ngayong natunaw na ang nyebe, lumilitaw na namatay siya dahil sa lamig. Nagbago na ang papel ni Anne mula sa isang tagapagligtas tungo sa isang tagapagparusa. Ngayon ay nagkaroon na siya ng kanyang biktima na kumumpleto sa siklo ng biktima, tagapagligtas at tagapagparusa. Lubos na binabasag ng maagang pagkamatay ni Gustav ang kanyang pagkatao. Hindi kayang dalhin ni Anne sa kanyang konsensya na dahil sa pangyayari ay sisihin ng kanyang asawa ang sarili sa nangyari sa anak, kaya sinubukan niyang ihayag ang katotohanan sa kanya. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Peter sapagkat nauunawaan na niya ang sitwasyon. Isa sa mga nakatago at di mapapansin na malalim na motibo ni Anne ay ang pagnanais niya ng paghihiganti na nagmumula sa kanyang mga nakaraang karanasan. Dahil sa mga lalaking akusado sa kanyang mga kaso na nakaiwas sa kanilang pananagutan, kailangan niya ng isang tao na maaaring maging biktima upang madama ang katulad ng nangyari sa kanya noon bilang isang biktima rin. Tulungan mo kaming mapalago ang channel na ito. Mag-subscribe para sa mga kasunod pang mga video, i-on ang notification at mag-iwan ng like at komento. Salamat sa panonood!